Yung mga toddler dati na kasama natin, ngayon ay mga dalagat binata na, no? So, yung mga 30s and 40s lang, may mga nag-senior na tayo mga kasama, di ba? So, ganun lang ang panahon. Mabilis lang. Isa lang ang constant, no? At yun ang ating Panginoon, hindi siya nagbabago, He's immutable, unchanging. Ang ating Panginoon ay the same yesterday and forever. Kaya sa Kanya lang tayo kumakapit at umaasa sapagkat siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. So, ilang mga paalala lamang po bago tayo magsimula. So, unahin na natin yung first time visitor natin sa ating kalagitnaan ay batiin natin, no? I-welcome natin si Mr. Renato Ignacio. Good morning po. Welcome po sa umagang ito at kami nagagalak na kayo po'y makakasama namin sa pagsamba. Wala na yata, no? Yung iba naman, yung mga regular attenders natin. At saka syempre, meron tayong first time visitors this year. Fresh from Canada, si Kuya Rod and Ate Noni. Welcome po sa inyo at kami nagagalak na muli tayo magkakasama. So for ilang months, no? Up to December. Pero pupunta pa tayo ng ano, di ba? Ng Ilocos. So, yun. So, mamaya na natin sila kumustahin pa. So, welcome po. At, so, may ilang pagbati lamang sa may kaarawan. So, today, no, meron po tayong may birthday si Sister Mary Ann Pardilla. Birthday niya po. So, happy birthday, kapatid. At si Stephanie Faith Mones. Oo. Happy birthday. Wala yata sila ngayon. So, kung naririnig mo ako, happy birthday. At kami nagagalak na kayo ay kasama namin sa palagi ang panambahan. Bagamat wala kayo ngayong araw na ito. At si bukas, so November 17, si Brother Glenn, birthday niya. So, batiin natin siya bukas. At kaya pala nasa China si isa sa mga reasons siguro. So, yun. Yung sila lamang ang may mga kaarawan. Wala naman tayong anniversary this week. So, another, yung prayer meeting po natin mamaya is mag-start ng 1:30 p.m. So, yun. Kung meron kayong prayer request at Thanksgiving sa Panginoon, pwede niyo pong padala kay Deacon Jojo na siyang mag-handle ng ating prayer meeting. So, yun. Yun lamang po yung ating activity. At saka may meeting din ng, yung TNC Retreat Committee, yung mga teachers and, and workshop leaders. So, yun. May meeting kayo mamaya at tanungin nyo na lang si Deacon Jo kung anong oras. So much so sa ating mga announcement at dadako na po tayo sa ating worship service. So, ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pagsamba at pagharap sa Diyos sa umagang ito. At bilang panimula, ay hayaan niyo po na basahin ko ang Psalms 136. So, basahin ko po sa English na lang. English itong nadala ko. Maikli lamang po ito. Hindi naman kahabaan. Kung meron po kayong mga inyong sariling salin, ay pwede niyo po akong sundan. Give thanks to the Lord, for He is good. Give thanks to the Lord, to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords, to Him who alone does great wonders, who by His understanding made the heavens, who spread out the earth upon the waters, who made the great lights, the sun to govern the day, the moon and the stars to govern the night. To Him who struck down the firstborn of Egypt, and brought Israel out from among them with a mighty hand and so, I'm sorry, 138 pala yung aking na-ready na
So, ulitin ko na lang, I will praise you, O Lord, with all my heart. Before the gods, I will sing your praise. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. When I called, you answered me, and you made me bold and stout-hearted. May all the kings of the earth praise you, O Lord, when they hear the words of your mouth. May they sing of the ways of the Lord, for the glory of the Lord is great. May they sing of the ways of the Lord, for the glory of the Lord is great. Though the Lord is on high, he looks upon the lowly, but the proud he knows from afar. Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretch out your hand against the anger of my foes, while your right hand you save me. The Lord will fulfill his purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. Dito po sa hymn 138, no, ay in-express ni Haring David yung kanyang malalim na pasasalamat at gratitude sa steadfast love ng Diyos, sa kanyang katapatan at sa kanyang kapangyarihan na sagutin ang panalangin. So, kaya nga, he begins a wholehearted praise of God, recognizing his supremacy over all other gods and worthy rulers. Sabi niya sa verse 1, I will praise you, O Lord, with all my heart. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and faithfulness. A call to the soul to exalt the Lord and ascribe glory to his name. And our God is worthy for all praises and glory. Kaya nga sa Revelation 4:11, you are worthy, our Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things. By your will they were created and have our being. At sa verse 3, nabasa natin doon, when I called, you answered me. So last week, nakaranas tayo ng bagyo, di ba? So, for a day or two, parang masyado tayong anxious, sa magiging epekto ng bagyo. Dahil ang sinasabi ng Pag-asa, napakalakas na bagyo na ito. At buong Pilipinas, kung hindi man, halos lahat ay talagang nanalangin tayo sa Panginoon na hindi naman tayo makaranas na matinding hagupit ng bagyo. At rightly so, dahil mabuti at makapangyarihan ng Diyos ay in-spare niya tayo sa posibleng risk at danger ng bagyong ito. Kaya tayo magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at kanyang steadfast love sa atin, sa kanyang protection at pag-aalaga sa atin. Of course, mayroon din namang naapektuhan, pero yung very minimal lamang. At with that, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang pagbabantay sa atin at pagsagot sa ating kahilingan at pagbibigay ng favor na tayo kanyang ingatan. So, nandun din sa ating mga binasa yung kanyang care sa humble, sa mga mabababa at may kababaang loob. Kaya tayo palagi na humingi ng pagtubay at pag-asa at pagtulong sa ating Panginoon, sa ating mga struggles. So kaya sa araw na ito, ng araw ng Panginoon, i-ascribe natin sa Kanya yung glory na karapat-dapat lamang sa Kanyang pangalan. Worship the Lord in the splendor of His holiness. At i-exalt natin ang Panginoon at tayo ay sumamba sa Kanyang footstool. Napakarami nating pwedeng isipin sa araw na ito at maraming mga distraction at pwedeng mawala yung focus natin. Pero ang mahalaga, one thing is needful. Tayo ay lumapit sa Ganoon at sa Kanyang footstool tayo ay sumamba. At i-pour out natin yung ating
puso at espiritu sa pagsamba sa Kanya sa umagang ito sapagkat He is worthy of all our praises and glory. So, tayo po'y manalangin mga kapatid. Our Heavenly Father, we thank you sa gift of life, gift of strength, gift of family. Pinupuri ka po namin at sinasamba. Truly, you are the sovereign Lord at the Most High at the Almighty. At ikaw rin naman ang soberanong Diyos na governors of all nations. Kung meron man kaming mga pangamba sa mga nangyayari sa aming kapaligiran, i-remind us, Panginoon, na ikaw ang nagsiset up ng mga gobyerno, ng mga bansa, at ikaw rin naman ang nag-aalis nito ayon sa iyong kalooban. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sapagkat ikaw po ang soberanong Diyos na hari ng mga hari at Lord of all lords. Kaya sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa umagang ito. Iniiling namin, Panginoon, na may kababaang loob na kami lumalapit sa inyo, na linisin mo kami sa anumang mga transgression, sins na maaari namin na-commit at hindi pa na hingi ng kapatawaran sa inyo. Patuloy kami bumabalik sa krus ng aming Panginoong Jesucristo na kung saan binayaran niya ang lahat ng aming kasalanan. At dahil lamang sa kamatayan ng aming Panginoong Jesus ay meron kaming kaligtasan at tinatanggap mo kami at tinitignan dahil sa katwiran na meron ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin at pagpapakita mo sa amin at pagpapaunawa mo sa amin ng katotohanan na yan dahil alam namin na kung sa aming sarili lamang at aming mabubuting gawa ay hindi kami makakalapit sa inyo. Kaya salamat sa ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At sa kanyang perpekto at kompletong gawa ay maaari kaming lumapit sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon. Kaya sa umagang ito ay inihiling namin na ihanda mo po ang aming mga puso at isipan at sa iyong mga salita na iyo pong nais na ipaunawa at ituro sa amin. Let your word nourish each and every one of us, Panginoon, at tulungan mo kami na masamba ka sa Espiritu at katotohanan. At gabayan mo ang aming tagapagsalita sa umagang ito at turuan mo siya at patuloy na bigyan ng talino at katapatan sa pagpapahayag po ng iyong banal na salita sa bawat isa sa amin. At samahan mo kami sa pag-aawitan at pagbibigay ng papuri at pagsamba sa inyo. Salamat po, Panginoon, at ito po ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo at awitan ang Panginoon. Para sa ating unang hawit ay makikita natin yan kung titingin tayo sa ating Grace Hymnal Book sa Hymn 76. With grateful heart, my thanks I bring. So very fitting lamang po na sa ating pagsamba ay simulan natin sa pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang dakilang ginawa sa ating mga buhay. With grateful heart, my thanks I bring before the great, thy praise I sing. I worship in thy holy place and praise thee for thy truth and grace. For truth and grace together shine in thy most holy word divine. I cry to thee, and thou didst save thy word of grace, new courage. The kings of earth shall
for great and glorious are thy ways. O Lord, enthroned in holy bright, thou reignest in the heavenly light. The proud in vain thy Savior seek, but thou hast mercy for the meek. Through trouble though my pathway be, thou will revive and strengthen me. Thou wilt stretch forth thy mighty arm to save me when my foes alarm. The work thou hast for me begun shall by thy grace be fully done. Forever mercy dwells with thee, O Lord, my Maker, think on me. Amen. Maaari na po tayong umupo. So napakaganda po ng inawit natin, no? With grateful heart, my thanks I bring, no? I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. So kung may mga pangamba at takot at mga difficulties tayo sa buhay, tawagan natin ang Panginoon. Sa umagang ito, ay patuloy nating ibigay ang ating papuri at pagsamba sa Kanya. No? Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. So, patuloy nating sambahin ng Diyos sa pag-aawitan at para sa ating pangalawang awit ay awitin po natin ang O Savior, Precious Savior. O Savior, precious Savior, who yet unseen we love. O name of night and favor, O Son above. We worship Thee, we bless Thee, O Thee alone we see. We praise Thee and confess Thee, our only Lord and King. O bringer of salvation, who wondrously has wrought Thyself the revelation of love beyond our thought. We worship Thee, we bless Thee, to Thee alone we sing. We praise Thee and confess Thee, our glorious Lord and King. In Thee all fullness dwelleth, all grace and power divine. The glory that excelleth, O Son of God is thine. We worship Thee, we bless Thee, to Thee alone we sing. We praise Thee and confess Thee, our glorious Lord and King. Oh, grant the consummation of this our song above, in endless adoration and everlasting love. Then shall we praise and bless Thee, where perfect praises ring, and evermore confess Thee, our
Amen. We praise Thee and confess Thee, our gracious Lord and our King, our Savior and our King. So, if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our heart that Christ, God raised Him from the dead, we will be saved. So, sana po, yung mga wala pang ugnayan sa Diyos ay lumapit tayo at manampalataya sa ating Panginoong Yesus. So sa pagkakataong ito, tayo po'y dadako sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. At tawagin po natin si Brother Neil para pangunan. Itutuloy po natin ang pagbasa sa Matthew. So, I invite everyone po na sundan po ako sa pagbasa ng Matthew chapter 12 verses 1 to 29 sa inyong mga salin. Okay. Ang katanungan tungkol sa Sabat. Chapter 12. Nang panahong iyon ay dumaan si Jesus sa bukirin ng mga trigo ng araw ng Sabat. Nagutom ang kanyang mga alagad at nagsimula silang pumitas ng mga uhay at kumain. Ngunit nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi pinahihintulot na gawin sa Sabat." Subalit sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang nagutom siya at ang mga kasamahan niya? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain siya ng tinapay na handog na hindi ipinahihintulot na kainin niya o ng mga kasamahan niya, kundi ng mga pari lamang? O hindi ba ninyo nabasa sa kautusan kung paanong sa mga araw ng Sabat ay winalang galang ng mga pari sa templo ng ang Sabat at hindi sila nagkasala? Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit na dakila kaysa templo ang narito. Ngunit kung nalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Verse 9. Umalis si Jesus doon at pumasok sa kanilang sinagoga. At doon ay may isang taong tuyo ang isang kamay. Siya ay tinanong nila, "Matuwid bang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya'y maparatangan nila?" Sinabi niya sa kanila, "Sino kaya sa inyo na kung meron siyang isang tupa at nahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya ito aabutin at hahanguin? Gaano pa ngang higit na mahalaga sa isang tao kaysa isang tupa? Kaya matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat." Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." At inunat niya at naibalik ito sa dati, magaling at gaya ng isa. Ngunit umalis ang mga Fariseo at nagpulong laban sa kanya kung papaano siya pupuksain. Verse 12. Nang malaman ito ni Jesus, ay umalis siya roon. Sinundan siya ng marami at pinagaling niya silang lahat. At ipinag-utos niya sa kanila na siya'y huwag nilang ipapamalita. Ito ay upang matupad ang sinasabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias na sinasabi, "Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu at ipapahayag niya ang katarungan sa mga hintil. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw, o maririnig ng sino man
ng kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong nasugatan o papatayin ang nagbabagang mitsya. Hanggang ang katarungan ay dalhin niya sa tagumpay at aasa ang mga hintil sa kanyang pangalan. Verse 12. Pagkatapos ay dinala kay Jesus ang isang bulag at pipi na inaalihan ng demonyo. At kanyang pinagaling ito kaya't ang dating pipi ay nakakapagsalita at nakakakita. At ang lahat ng tao ay namangha at nagsabi, ito na, kaya ang anak ni David. Ngunit nang marinig ito ng mga Fariseo ay sinabi nila, ang taong ito ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo. Ngunit nalaman niya ang mga iniisip nila at sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nahahati laban sa kanyang sarili ay mawawasak, at ang bawat lungsod o bahay na nahahati laban sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. Kung pinalalayas ni Satanas si Satanas, siya ay nahahati laban sa kanyang sarili. Paano ngang makakatayo ang kanyang kaharian? At sa pamamagitan ni Beelzebul ay nagpapalayas ako ng mga demonyo. Sa pamamagitan nino sila pinapalayas ng inyong mga anak, kaya't sila'y magiging mga hukom ninyo. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Last verse. O paano bang makakapasok ang sino man sa bahay ng malakas na tao at nakawin ang mga ari-arian nito kung hindi mo nagagapusin ang malakas na tao? At saka pa lamang niya mapagnanakawan ang bahay na ito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat, Brother Neil. Tayo po'y dadako sa ating pangkahalatang panalangin, ating alalahanin ang mga kapatid natin na wala ngayon at wala ho sila sa Quirino Grandstand. Bagamat mayroon ng mga nagtitipon ngayon doon, panalangin natin ang isang mapayapang rally. Marami tayong mga kapatid na nagpabatid ng kanilang pagliban at sila po ngayon ay mga naka-online. May mga karamdaman, no? Si Ate Sally, si Sister Denny, pero tuloy po yung mga gawain ng hapon mamaya ng youth, no? Yung mga nag-register para po sa parang coffee seminar ay tuloy after ng prayer meeting. Ganon din po, ang iba nating mga kapatid ay nasa iba-ibang mga lugar. Ang mag-asawang Kuya Manny and Ate Lerma nasa Iloilo, dinalaw niya ang kanyang aging mother. And then ang Mones family, nagdiriwang ng kaarawan ng kanilang bunso, no? Si Stephanie, kasabay ni Sister Lalaine, Mary Ann Lalaine. So sila po yung magtsahin, di ba? Sa susunod na linggo naman, magtsuhin. Okay. So, yun po ang mga concern. And then si Deacon Ray nagpaalam, sila po dadalo sa simbahan ng kanilang anak na si Bethany sa Makati. At ganoon din ang isa pang kunanan, no? Ang Josiah and Aya kunanan. So, sila po ang mga nagpaalam, kaya medyo maluwag tayo ngayon. Also, ngayon pong umaga ay hinilingan ni Deacon ni Kuya Rod na mangaral sa atin. Siya po ay ating miyembro na naging missionary sa Ilocos. Silang dalawa po ni Ate Noni. Sila po ay very supportive sa TNC ministry and also in our building project program. So sila po yung napakalapit sa amin. Sa mga hindi po nakakakilala, sabi po ni Ate Noni kanina pagpasok niya, marami daw bagong muka. Opo, sila po ay mga dumadalo dito sa TNC at ang ilan po ay mga naging miyembro sa taong ito. So sila po ang ay makakasama natin ngayong linggo
And then sa December 14, tama, and also sa ating church retreat. So sila rin po'y dadalaw sa ating kapatirang iglesia sa Santa Rosa sa susunod na linggo. And then 2 weeks sa Japan. So sila po ang, si Kuya Rod po ay mangangaral, siya po ay member ng Grace Community Church sa Alberta, Canada. Tayo po'y dumako sa mga pangkalatang panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa isang magandang panahon, kagaya ngayon na hindi po kagaya last week na kami ay merong dinanas na malakas na bagyo na puminsala sa aming bansa at sa marami naming mga kababayan sa Bicol Region at sa Northern Luzon. Nilalapit po namin sila at patuloy na tulungan na makabangon sa gitna ng kalamidad na kanilang tinamasa at naranasan. Sa umaga ding ito, O Diyos, ay lumalapit po kami sa mga kababayan namin na nagtungo sa Luneta Grandstand upang magpahayag ng kanilang saloobin at damdamin hinggil sa isang paksa sa aming bansa na talagang aming inaamin na ito ang nagpapahirap, ito ang dahilan kung bakit hindi umaasenso ang aming bansa dahil sa malawakang korupsyong nagaganap. Tinataas po namin ang isang mapayapang pagpapahayag ng saloobin at dalangin po namin na huwag ito gamitin ng iba pang mga elemento upang magkaroon ng hindi magandang at mapayapang pagpapahayag. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang mga kapatid namin na nagsabi na hindi sila makakarating sa aming pagtitipon sa kadahilanan na sila ay nasa banig ng karamdaman. Samahan mo sila, maging sa mga pamilya, O Diyos, sa 3 pamilya na out of town na ngayon ay nasa iba-ibang mga lugar. Dalangin po namin na ingatan sila na makabalik na malulahati sa kanilang tahanan sa mga nakatakdang araw ng kanilang pagbalik. Tinataas din namin, O Diyos, ang patuloy na may mga kaarawan sa umagang ito, sa araw na ito, si Stephanie Faith Mones. Samahan mo siya sa kanyang murang kaisipan. Dalangin po namin ang patuloy na magbigay kaaliwan sa mag-asawang Jason and Cory. Salamat po sa kaarawang ito at dalangin namin ang kanilang pag-iingat habang sila ay nagse-celebrate sa kanilang out-of-town celebration. Ganun din ang aming kapatid, si Sister Mary Ann. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa kanilang pagiging bahagi ng TNC family. Patuloy ka pong manguna sa kanila, O Diyos, at patuloy na pagpalain. Tinataas namin ang buong gawaing ito, O Diyos, ng pagsamba at ang pag-alaala ng araw ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa maayos na biyahe ng aming kapatid na si Ate Noni at si Kuya Rod. Samahan mo siya, O Diyos, na siya ang mangangaral at magbibigay hamon sa amin at magbahayag, Panginoon, ng katotohanan. Gamitin mo siya na may kapangyarihan, O Diyos. Tinataas din namin ang aming mga bisita sa umagang ito, si Tatay Renato Ignacio. Salamat po at dinala mo siya sa aming kalagitnaan. At sa isa pa naming bisita na naimbitahan ni Deacon Jojo. Salamat, O Diyos, sa mga kaluluwang ito na dinadala mo sa aming kalagitnaan. At nawa ang iyong salita ang mangusap sa kanila sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu. Sa aming pulong panalangin mamayang hapon, O Diyos, sa isang okasyon na ang iglesia ay lalapit upang magpasalamat at humiling ng mga kahilingan na may kinalaman sa paglaganap ng iyong kaharian. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang patuloy na kalagayan ng aming lipunan. Ikaw po ang nakakabatid at nakakaalam. Ikaw ang nagsasabi na ikaw ang nagluluklok at nagtatanggal ng mga namamahala sa aming lipunan. Patuloy po namin itinataas sa iyo, O Diyos, ang direksyon ng aming bansa at ng aming pamahalaan. Kinikilala namin na ikaw ay soberanong Diyos, ikaw ang nagpapahintulot at naggagawad ng lahat ng bagay na ito. Kami bilang isang iglesia ay patuloy na isasagawa ang aming mandato, ang mandato mo sa amin. At ito ay ang pangangaral ng iyong salita upang sa pagpapatibay ng kaluluwa ng mga mananampalataya ng iyong mga tupa. At tawagin, O Diyos, ang makasalanan sa pagsisisi sa pamamagitan ng sakripisyo ng aming dakilang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Nawa, Panginoon, maging katanggap-tanggap sa iyo ang pananambahang ito. Maging ang aming mga online
FB followers and viewers na sa pamamagitan ng kanilang pagtunghay ay makinabang ang kanilang kaluluwa at mapanauli ang kanilang mga sigla sa pananampalataya. Sa iyo mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sige po, isa pa rin pong mahalagang bahagi o elemento ng ating pagsamba ay ang ating pagkakaloob, pagdadala ng ating tithes and offerings. Tawagin po natin ang ating mga ushers. Sa Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So, honoring God is an act of faith and obedience that results in abundant provision and blessing from God. So, ito'y pagkakilala din natin at pag-acknowledge natin na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Hindi sa kailangan ng Diyos yung ating offering at tithes, sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay at siya ang may likha ng lahat. Ngunit ito'y mahalagang bahagi dahil ito po'y patuloy natin ginagamit sa ministeryo ng pag-ebanghelyo ng salita ng Diyos. At gayon din naman sa pagsuporta, a way to support our church leaders as well as yung binanggit ko kanina, church ministry. So, sa mga followers natin sa FB Live, kung kayo po inihimok ng Panginoon na magkaloob, nandyan po at naka-flash sa inyong screen ang aming China Bank account. So, tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin at pagpasalamat po natin ang mga kaloob. Aming Diyos, salamat sa buhay, kalakasan at abilities na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin na kung saan ay nagagamit namin para sa aming kabuhayan. Salamat po, kinikilala namin na ang aming buhay at maging yung aming mga material na posesyon ay galing po sa inyo at kayo lamang ang nagbigay nito ayon sa iyong kalooban. Kaya salamat po at patuloy ka naming pinapasalamatan at bilang bahagi ng aming pagsamba po sa inyo sa umagang ito, tanggapin mo po sana nawa ang aming mga kaloob at bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat at may kasiyahan sa aming mga puso habang ito'y aming dinadala bilang handog at sakripisyo para sa inyo po. Salamat po, Panginoon, at patuloy mong bigyan ng talino, katapatan ang mga taong nangangasiwa ng mga salaping ito na nalikom at inaasahan namin na magamit ito ng may katapatan sa pagpapalaganap po ng Ebanghelyo sa lugar man ito at saan man dako na maaari mong gamitin ang aming iglesia para may palaganap ang iyong salita, ang iyong banal na salita. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So bago tayo po dumako sa pinakasentro ng ating pagsamba at iyon ang pangangaral ng salita ng Diyos, muli po tayong umawit bilang paghahanda sa pakikinig ng banal ng salita ng Diyos. Sa hymn 705, Marvelous Grace of Our Loving Lord. So, ang hymn na ito, nagpapakita ng amazing love ng Diyos, yung kanyang grace or undeserved favor na inoffer sa atin freely. At makikita natin na ang biyayang ito ay greater at higit sa anumang kasalanan na taglay natin. Kaya nga, kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos na libre
walang bayad na ipinagkaloob sa atin. So awitin po natin, Marvelous Grace of our loving Lord. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that is born and cleansed within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold, threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all my sin. Amen. Ngayon po, handaan po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig na balisan. Okay, so bago po natin tawagin ang ating tagapagsalita, si Kuya Rod, allow me to read yung kanyang scripture text this morning sa Romans chapter 3, verses 20 to 24 ay babasahin po natin. So, bilang paggalang po sa banal na salita ng Diyos, muli po tayong tumayo, no? Para habang binabasa po natin. So, beginning sa verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng manggagawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Subalit ngayon ay ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Maaari na po tayong tumayo, umupo. Tawagin na po natin si Kuya Rod.
Magandang umaga. Okay. Ako ay nagagala at muling naparito at tumayo sa pulpitong ito. Gusto kong ibahagi ang mga bagay na sumasaisip sa aking isipan pagkat maraming mga bagay na nakikita at naririnig natin. YouTube, Facebook, mga maling katuruan nakakalat sa sanglibutan. This is the works and ministry of Satan himself. Nagagawa niya na gumawa ng iba't ibang religious sect. Marami sila, pero magkakaiba. Magkakaiba sila, pero iisa. Ano yung isang yon? Christ is not God himself. Papag-aralan natin ngayon ang isang bagay na mahahango sa kanyang salita, sa Biblia. Walang pagkakamali, hindi maaaring magkamali. Hindi babalik sa kanya na walang kabuluhan. Ito lamang ang basihan ng ating pananampalataya. Ito rin ang basihan ng ating kaligtasan sa kanyang harapan. Ang title na pinili ko para ibahagi sa inyo is Justified by Faith. Justified through grace. Baliktad yata. Nauna yun. Justified through grace by faith. Yan na makikita natin sa Romans chapter 3, verse 24. In close parenthesis, the summary na nakafocus doon sa talatang yon, the doctrine of justification, close in parenthesis, righteousness lost, righteousness recovered. Tayo sumandaling manalangin. Dalangin namin muli, Panginoon, na maibahagi ang iyong salita na nakasulat sa Biblia, na ayon sa iyong biyaya, ayon sa pagganap at paggawa ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, the ministry and works of the Holy Spirit, the third person of the triune God. Nananalangin kami, Panginoon, na ang Banal na Espiritu ay nasa aming kalagitnaan. At ang mga bagay na ito na may bahagi, nakikita namin at maririnig namin na ito ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. In the beginning, God created the heaven and the earth. God, Elohim, in the plural form. Nang nilalang ng Diyos ang taos ayon sa kanyang harapan, ayon sa kanyang image, larawan. Sabi ng Diyos, let us make man after our own image. Ang ginamit doon ay in the plural form. Let us make man after our own image. So nilalang ng Diyos, sapagkat sinabi sa John 4:24 na ang Diyos, God is a spirit, so we have to worship Him in spirit and in truth. Ano yung nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan? Doon sa Genesis. Ito ay bigla ko lang bibigay sa inyo. Makikita natin sa book of Ephesians 4:24 at doon sa Colossians na tatlong bagay ang nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan, yung kanyang unang nilalang, si Adan. Righteousness, holiness, knowledge. Yan makita na sa book of Ephesians and book of Colossians. Yan tatlong yan, ang sabi ng Diyos kay Adan, pwede mong kainin ang lahat ng bunga ng punong kahoy na yan, maliban dito sa isang ito. Kung hindi, ikaw ay mamamatay. Sumablay si Adan. Ang kamatayan ay naganap simula nung Genesis hanggang ngayon. Perfect tense. So, ang magtao sa kanyang harapan ay hinatulan na. Judge, binigyan na ng paghatol na binanggit sa John chapter 3, siguro verse 18. Hinatulan na in the perfect tense. Nangyari nung unang panahon, ang effect hanggang ngayon.
Yan ang kalalagayan ng tao sa kanyang harapan. Hinatulan na. So yung kamatayan na binanggit ng Diyos, kapag sumablay ka sa akin, ikaw ay mamamatay. Mayroong 3 kamatayan na ating dinadala sa ngayon. Number 1, ang Diyos ay hiwalay sa tao. Yung pagkakahiwalay na yan, ang tawag dyan, spiritual death. So, yung espiritu na nagbibigay buhay sa ating katawang lupa ay humiwalay. Yung nagbibigay buhay sa ating kaluluwa, ang Diyos mismo, ay humiwalay. That separation is called death. Nang mamatay ang aking nanay, humiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawang lupa. Ang tawag doon, kamatayan. So, yun ang pangalawa. Una, spiritual death. Second, physical death. Ang pagkakahiwalay ng espiritu o kaluluwa sa katawang lupa ng tao, ang lahat ay namamatay, no exception. Lahat namamatay. So, ang pangatlo, ulitin ko, spiritual death, physical death. Ang pangatlo, eternal death. From eternity to eternity, hiwalay ka at magiging hiwalay ka sa Diyos doon sa dagat-dagatang apoy. Ngunit, mayroong kahalagahan na malaman ng tao na sa panahon ngayon, the gospel is being preached para yung mga tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, sa kapangyarihan ng kasalanan, ay mahango sa walang hanggang kamatayan. So, merong pag-asa. Ano yon? Gospel. Kapag narinig mo ang gospel, magkakaroon ka ng pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa kanyang kamatayan sa krus. So, makita natin ang mga bagay na ito. Ito lamang ang pag-asa ng tao. Bago mamatay ang tao, bago tayo mamatay, mayroong pag-asa na marinig natin ang gospel. At ang gospel ay makapagbibigay sa atin ng kahalagahan na malaman natin ang ating kalalagayang makasalanan at ang nararapat na pananampalataya sa Diyos na bumaba sa lupa, nagsakatawan tao, kaya mayroong pinanganak ng isang dalaga, incarnation, mayroong tayong tinatawag na Christmas, at pagkatapos ng Christmas, nalimutan na natin. But, when Christ was born, ito lang ang nasa isip ng tao, Christmas. Hindi natin napapansin, the purpose of His birth is His death on the cross. Yan ang mga bagay na dapat nating pansinin. So, makikita natin, pagkaraan ng mga ilang panahon, malaman natin, binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos, the Triune Jehovah, na mayroong siyang tinatawag na promised Messiah. And the promised Messiah is being revealed from Genesis to Revelation, progressively being revealed. Unti-unti na inihahayag sa tao ang mga bagay na yan. Katulad na nabanggit sa Jeremiah 23, mayroong sanga na lilitaw sa linya ni David na ang pangalan ay The Branch. At ang tatawagin sa kanya ay walang iba, kundi Yahweh, our righteousness. Yahweh Chidkenu, ang acting katuwiran. So, yung mga bagay na nawala ni Adan sa pagkakahulog sa kasalanan, number 1, yung katuwiran. Nasa ilalim lamang yung tinatawag na holiness and knowledge. Patay, wala yan, bura. No one is right. No one is seeking God. Romans chapter 3. So Romans 3,
it's divided into three parts. 1, 2, 3. Yung sa gitna, the bad news. Yung bandang huli, the good news. So yung hinango ko, Romans 3:24, diyan nakasalala yung tinatawag na the good news. So makikita natin yung mga bagay na yan. Anong nangyari? Anong sabi ng ating Panginoong Diyos? The Messiah will be coming from the line of David. Sa makatwid ang mga bagay na yan. Nung dumating ang ating Panginoong Hesus, siya ay namatay, muling nabuhay, umakyat muli sa langit. At pag-akyat niya, tinuturo ni Pablo, nasabi niya doon sa Romans chapter 3, verse 24, justified through grace. Kailangan malaman natin ang salitang justification. So, ang gagawin ko sa inyo, babasahin ko sa inyo ang nabanggit sa Isaiah chapter 45, verse 25. Binanggit doon muli ang salita sa English na justified, na binanggit sa Romans 3:24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Binanggit yan sa Isaiah 45:25. In the Lord shall all the seed of Israel be justified and shall glory. Yung salitang justified, ay, gusto kong kunin ayaw kong kunin doon sa New Testament, yung original Greek. Kinuha ko sa Old Testament, yung original Hebrew. Pag sinabi mong justified, galing sa Hebrew word, tzedek, righteous. Justified, tzadak. Yung sinabi doon sa Jeremiah 23, Yahweh, our righteousness. So yung righteousness na nawala ni Adan ay may babalik sa atin sa pamamagitan ng Messiah because He is God Himself. Nakita niyo yun? God created Adam in His righteousness. Namatay. Nawala si righteousness. Nawala ang katuwiran. So yung katuwiran ay may babalik lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, the righteous Christ, Jesus Christ, because He is God Himself, the second person of the triune Jehovah na bumaba sa lupa at nagsakatawang tao upang yung nawala ni Adan na katuwiran, take note, hindi ito yung katuwiran na walang letter U sa gitna ng word. Ito yung katuwiran na mayroong letter U. Nakita niyo yan? Itong batang ito, sabi nung nanay, matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod. Nangangatwiran ka. Katwiran, walang letter U. Pero yung katuwiran, righteousness, yan yung bagay na nawala ni Adan. Yan ay may babalik lamang ng ating Panginoong Hesus. Na ang Panginoong Hesus, nang siya ay namatay sa krus, walang kasalanan, itinuring na makasalanan, upang ang kanyang katuwiran ay maibalik sa atin. Anong sabi ni John Owen doon sa kanyang libro? Sabi niya ganon, Book 1, The Glory of Christ. Magmula doon sa Book 1 ni John Owen, binanggit niya ang 4 na words, magmula umpisa hanggang huli. Sabi niya, recovered, restored, renewed, renovated. Nakita niyo yan? Yung nawala ni Adan ay may babalik lamang ng ating Panginoong Hesus. Righteousness lost, righteousness recovered, regained, renovated, renewed. May babalik natin sa atin sa pamagitan ng doctrine of imputation. Yan mga bagay na yan ay dapat na natin malaman. So, lumilitaw dito, ang sabi doon sa Romans chapter 5, verse 18, Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Yan ang pagkakahulog ni Adan sa kasalanan. Hindi siya nakasunod, siya ay sumablay. Even so, the righteousness of one, the righteousness of the Messiah, because He is God Himself,
yung righteousness ng Diyos, the righteousness of Christ will be given back to us. The righteousness of one, the free gift upon all men unto justification. Nakita niyo yun, kahalaga na yun na makita natin. Yung sinasabing ganon. Ulitin ko sa inyo at may bahagi ko sa inyo. Being justified by grace. Anong napansin nyo? Total depravity. Hindi magagawa ng tao na pumasok sa kanyang kaharian. John chapter 3. No one can enter, no one can see, except you be born again by the works and ministry of the Holy Spirit, the third person of the Triune Jehovah. Kaya habang pinipreach ang gospel, tao na patay sa kanyang harapan, spiritually dead, habang pinipreach ang gospel, the work of the Holy Spirit, para magkaroon ng tinatawag na regeneration. So that, malaman natin, by means of this situation that we are totally depraved, we will be justified by His grace. Hindi ako sumasang-ayon at pinagdedebatihan ng iba't ibang mga iglesia. Katulad ng ibang mga Baptist din sila. Pero sabi nila, mayroon ang tao na ay mayroong free will. So, ibig mo sabihin, mayroon kang part sa iyong kaligtasan. So, mayroon kang tendency na magyabang. Anong sabi doon sa Ephesians? You cannot boast yourself in your salvation. It is 100% by God's grace. 100% gratis. 100% ibinibigay sa inyo. Ito ay libre. Anong sabing ganon? Ikaw ay iaaring ganap. Ikaw ay i-declare righteous. Declared as righteous. Magkakaroon ng judgment sa huling araw. Dalawa lamang ang maririnig mo. Guilty. Not guilty. Bakit not guilty? Because declared as righteous. Pero kaninong righteousness yon? Sa'yo ba? Hindi. Anong sabi doon sa Romans 3? No flesh will be justified. Walang laman, walang tao na iaaring ganap na walang kasalanan, only by His grace. Ikaw ay iaaring ganap. You will be declared as righteous sa huling araw. Kaninong righteousness yun? Hindi atin, kay Kristo. 2 Corinthians 5:21, kung di ako nagkakamali. Nakita niyo yan? Righteousness lost, righteousness regained by Christ Himself. So anong ibig sabihin yan? Marami ang mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran. Maraming religious sect. And they believe in God. The Roman Catholics believe in God. The Jehovah's Witness believe in God. The Mormons, Iglesia ni Cristo, Tropa ni Kibuloy, ang dating daan, walang daan, hindi madaan. Lahat yan ay wala. Unless na malaman natin that Christ is the only God Himself, the second person of the Triune Jehovah, one of the plurality of Elohim, bumaba sa lupa at nagsakatawang tao. Yan ang makikita natin na kaligtasan. So there is no such thing as free will. There is no such thing as you believe in God, I believe in God, but who is your God? Nakita niyo yan? So the God that we believe, the God that sent His begotten Son, the Father, the first person of the Triune Jehovah. He sent the second person of the Triune Jehovah para mamatay sa krus at magbigay ng kaligtasan. At sa kanyang muling pagbabalik sa langit, sinugo niya ang banal na Espiritu. Nung sinugo niya ang banal na Espiritu, yan ang gumagawa sa panahon ngayon. Magkakaroon kayo ng understanding, magkakaroon kayo ng
knowledge, because of the works and ministry of the Holy Spirit, the third person of the triune God. That is the gospel. Nakatanyan, it's free. Wala kang kinalaman. 100% from God Himself. There's no such thing as free will. Wala kang ipagyayabang. Dapat kang magpasalamat. Nang namatay ang ating Panginoong Yesus, na nabanggit sa 2 Corinthians 5:21, inilibing, muling nabuhay, umakyat sa langit, naghahari. Nung panahon ni David, naging hari. Namatay, inilibing, tapos. Ano susunod na hari? Yung susunod na hari, doon sa lumang tipan, naging hari. Namatay, inilibing, tapos. And so on. But Christ is in the opposite. Baliktad. Siya ay nabuhay. Namatay, inilibing, umakyat muli sa langit, at naghahari. At kasalukuyang naghahari. At habang siyang naghahari, the gospel is being preached unto all nations, unto all languages, unto all dialects. Kaya yan ang naganap nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Ngunit pagkatapos niyang umakyat sa langit, ang sabi niya, siya ay muling babalik. Inihahanda niya ang kanyang the temple of God na binabanggit sa lumang tipan. Ang templo ng Diyos, the temple of God, being built. Anong sabi doon sa 1 Peter chapter 1? Christ is the foundation. Christ is the cornerstone. Ang bawat tupa na tinawag sa kapaligiran ng iglesia ng TNC ay inilalagay sa isang templo at na binubuo ng isang church. At yan, kapag nabuo na, Christ is coming. So umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit. Pagkaakyat niya sa langit, ang sabi niya, siya ay muling babalik. Nakahanda ba kayo sa kanyang muling pagbabalik? Paano niyo masisiguro kayo ay kasama doon sa kanyang iglesia? Ang sabing ganoon ng ating Panginoong Hesus, preach the gospel unto all nations. Pagkatapos niyang umakyat, Acts chapter 2, papunta na tayo sa application. Acts chapter 2, bumaba at sinugo ng ating Panginoong Hesus ang banal na Espiritu. Pagkababa ng banal na Espiritu, biglang tumayo si Peter. Kayo ang pumatay at nagpako kay Kristo sa krus. Walang exception. Kahit ngayon, 2025, sasabihin ko sa inyo, kayo, kasama ko doon, kasama si Pastor Joel, kayo ang pumatay at nagpako kay Kristo sa krus. Kung titignan natin yung 2 Corinthians 5:21, nagkaroon ng substitution. Yung parusa na dapat tanggapin natin ay kanyang inako at ibinuhos ng Diyos Ama sa kanyang kamatayan, sa kanyang bugtong na anak. Kaya pag-akyat ng ating Panginoong Hesus, ito, ang banal na Espiritu ay bumaba at nag-umpisang mag-preach ng gospel si Peter. Anong sabi ng mga tao? Anong gagawin namin? Anong sabi ni Peter? Anong sagot niya? Ulitin ko sa inyo, this is very important. Lalo-lalo na sa mga young people. I'm going to present to you the pattern in Acts chapter 2. From the point that you will be baptized at naging member ng church up to the point na ikaw ay nag-attend, nagpa-participate ng Lord's Supper, ang tawag dyan, the pattern. So, anong sabi ng ating Panginoong
ni Peter doon sa sagot niya, doon sa tanong ng mga tao, anong gagawin namin? Binabalik ko ang tanong sa inyo. Anong gagawin mo? Lalo na doon sa mga young people. Laki ka sa Sunday school. Pero dala-dala ka, hila-hila ka ng iyong mga magulang. Pero hanggang ngayon, ikaw ay nakaupo diyan sa kinauupuan mo. Mainit ang ilalim ng puwit mo. Anong gagawin mo? Anong gagawin nyo? Ang sabi ni Peter, repent and be baptized. By the way, hindi ko tinuturo na ang mga bagay na ito, yung repent and baptize, ay makapagbibigay ng kaligtasan. No. This is the result of your obedience. And your obedience is the result of your faith. Nagkaroon ka ng pananampalataya kay Kristo. Bago ka magkaroon ng pananampalataya kay Kristo, nalaman mo na ikaw sa kalalagayang makasalanan at yung pinako si Kristo, yung guilt, yung parusa para sa akin ay kanyang kinuha. Yun ang aking pananampalataya. But there is such thing as obedience. So, repentance is the inward manifestation of your faith. Nakikita ba ng katabi mo? Hindi. Nakikita ba ng kapitbahay mo? Hindi. And be baptized. Nasa passive voice ang verb ng baptism. Hindi ikaw gagawa. Yung repentance, active voice, ikaw ang gagawa. Yung baptism, you are receiving the action. Ang sabi mo, ang sabi ni Peter, you should be baptized. And they are both imperatives. Magmula doon sa repentance and baptism, they are both imperatives. Ipinag-uutos. Dapat isagawa. Ulitin ko, hindi nakapagbigay ng kasalanan, hindi ko tinuturo yan, hindi sinasabi ng Biblia. But, it is the manifestation of your obedience. Pagkatapos yan, and they were added. 3,000 were added. Added to where? Added to where? You will be added to the spiritual, mystical body of Christ, which is the church. Ikaw ay magiging kabilang sa isang iglesia, universal. At kung sinasabi mo nasa Valenzuela ka, mayroong tinatawag na specific, local church. You will be added to a local church. At kapag ikaw ay naging kasama na sa iglesia ng isang local church, and they continued steadfastly in apostles' doctrine, so ibig sabihin, pagkatapos mo maging member, hindi pa tapos na ikaw ay mag-aral. You are going to have a conviction to attend Bible study, sermon, Sunday after Sunday, ladies' Bible study, men's Bible study. It's not yet finished. Why? Sabi din sa Ephesians chapter 4, pagkatapos na lumakyat ang ating Panginoong Yesus, ibinaba niya at sinugo niya ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu, He is going to give you spiritual gifts para magamit sa loob ng iglesia. At sa loob ng iglesia, ito ay lalago ayon sa biyaya ng Diyos. And the gospel will be preached. Hindi lamang yung pastor ang gagawa nun, pati mga kalalakihan, pati mga nanay at mga tatay. At kapag sinabi tatay at nanay, the first mission field is your own family, your own kids. Hila-hila nyo ang mga anak nyo. Laki sa Sunday school, pero nasaan sila? Hindi pa sila kumikilos. Anong ginagawa natin lahat? Yan ay challenge sa buong iglesia. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and prayer and breaking of breads. Pagdating doon sa breaking of breads,
makikita natin doon sa Book of Corinthians. Ito ay nakakagulat, nakakamangha, nakakatakot. Ang sabi ganon, eat, drink. It is in the imperatives. Nasa ilalim yung salitang eat and drink na verb, nasa ilalim ng salitang do. Do this in remembrance of me. Gawin mo ito in remembrance of me. Do. It is in the present tense. Kapag tinranslate mo yung present tense sa Tagalog, parang title sa pelikula, habang may hininga, habang may buhay. Do this in remembrance of me. Present tense. Imperatives. At pagdating doon sa isang talata sa Book of Corinthians, bago ka mag-participate ng Lord's Supper, examine yourself. Anong ibig sabihin nun? Tayo ay kasalukuyan. Magmula doon sa ikaw binautismuhan, and you were added to the church, and then nag-participate ka ng Lord's Supper, the pattern na yan ay kinabubuhay ng isang mananampalataya. At habang nabubuhay ang pananampalataya, in the present tense, tayo ay kasalukuyang nasa laman, may kahinaan, nagkakaroon ng pagkukulang, nagkakaroon ng kasalanan. Anong sabi ganoon? Examine yourself before you participate and take the Lord's Supper. What does it mean to examine yourself? You are preaching the gospel unto yourself. I'm sorry, Lord. Nagawa ko ito. So, parang yan isang sasakyan para patakbuhin mo at habang tumatakbo. Meron tinatawag na maintenance. Hindi ko sinasabi ang Lord's Supper ay maintenance. Parang, yun ang nakikita ko. So, ibig sabihin yan, the Lord's Supper is very important. Kaya, mayroong iglesia na hindi ka pwedeng mag-participate ng Lord's Supper. Bakit? You are not yet baptized. Nakita niyo the pattern? Bago ka mag-participate ng Lord's Supper, you should be baptized. You should be added to the church. You should be attending the sermon Sunday after Sunday. Lord's Supper. At the pattern na yan ay mayroong nagaganap. Pagkat nung unang panahon, nung ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang kamatayan sa krus, yun ang tinatawag na justification. Inaring ganap, walang kasalanan, justified. Pero sa loob ng the pattern, diyan nagaganap yung tinatawag na sanctification, ang pagpapakabanal. At sa loob ng sanctification, anong sabi ni Paul sa Book of Romans, chapter 8? There is such thing as warfare. Mayroong nagaganap na labanan, pakikibaka. Ano yung labanan na yon? The flesh and the spirit. There is a fight, a warfare between the flesh and the spirit. Kaya ang mga bagay na ito, habang nagaganap, anong sabi ni Paul kay Timothy? Tingnan mo ako, I'm ready to deliver myself to God. Fight the good fight of faith. Sabi ni Paul kay Peter, kay Timothy. Yung salitang fight, the good fight of faith. Yung salitang fight ay galing sa Greek word na agonizomai. The root word is agonizo. Diyan ang galing yung English word na agony. So, the correct English translation should be, agonize your agonizing faith. Na kung saan, from inside the pattern na ikaw ay nabubuhay, sanctification, nagkakaroon ng labanan ng flesh and the spirit. At sa labanan na yan, ma-experience mo
the agonizing faith. Ano yung ibig sabihin nun? Nandyan na ikaw ay nananalangin, nabubuhay sa pananampalataya, na mayroong labanan. Nandiyan na ipaparis mo ang iyong sarili doon sa, imagine lang na, doon sa isang aso na sa rice field. Umulan, umaraw, taginit, tagulan, walang pagkain, walang inumin, tumatahol. Yun ang ibig sabihin ng agonizing faith. Nandiyan na ikaw ay pupunta sa isang sulok ng iyong tahanan. Nandiyan na ikaw ay mananalangin. At sa panalangin mo, tutulo ang iyong luha. Hindi lamang sa iyong mata, pati sa iyong puso. Nandiyan na hindi ka makakatulog. Nagkakaroon ng labanan. Naiisip mo yung mga nagawa mo. There is an agonizing faith. Naranasan niyo ba yon? At ito ang mga matinding mga bagay na nagaganap sa buhay ng isang mananampalataya. So when you experience this, at ikaw ay naging kabilang sa isang iglesia, sasabihin ko sa inyo, is this the result of your obedience? Inaanyayahan ko sa inyo, buksan ninyo ang Zechariah chapter 6, last verse. Zechariah chapter 6, last verse. Para maunawaan ninyo ang mga bagay, ito ang huling application. Para lang maunawaan ninyo ang isang bagay, uulitin ko. Obedience is the result of your faith. It's not the basis of your salvation. But it is in need for you to obey what you hear. Anong sabi rito? Pagkatapos ng mga bagay na malaman natin, the Messiah, the promised Messiah is being fulfilled or prophesied in the book of Zechariah progressively hanggang dumating ang ating Panginoong Hesus. And they that are far off, yung mga tao na nasa malayong lugar, the Gentile nation, shall come and build the temple of the Lord. Ito'y walang iba kundi ang iglesia. And they shall see that the Lord of hosts has sent me. Nakita niyo yun? Parang pelikula, may twist. Nanonood ka ng movie, sabi mo, ang martyrer ito. Pero nagkaroon ng twist sa bandang uli. Dito, nagkaroon ng twist. The speaker himself is Yahweh, according to the context. And why Yahweh is speaking, nagkaroon ng twist. Jesus Christ was speaking in this verse. Alam niyo, the doctrine of sent me, pag tinignan niyo sa New Testament, there are lots of words na ma-encounter niyo. Even Christ has said, and written in one verse, the Father had sent me. Ang sabi rito, then you shall know. Ibig sabihin yan, when you become part of the iglesia, part of the temple of God, and you have been added after baptism, you will know that the Lord of hosts has sent me unto you. Jesus Christ declared himself that he was sent by the Father. Jesus Christ, during the time of Old Testament, even the time of Zechariah, Jesus Christ was existing before. And sabing ganon, and this shall come to pass. Ito ay mangyayari na ikaw ay maging kasama ng iglesia, the temple of God in the New Testament time. Ang sabi ganon, and ye shall come to pass if you diligently obey. Two different English word translated into English.
diligently obey. But it was written in one Hebrew word, Shama. So parang Pilipino. Nakita ko si Pastor Joel, pumunta, dinalaw ako, nakita ko, gutom na gutom. Binigyan ko ng pagkain. Naging busog na busog. At ang sabi niya, busog na ako. Ako ay inaantok. Tutulog muna ako. Nakita mo parang Pilipino, doble. Di ba? Dito sa Hebrew word, binanggit, Shama, Shama. What is the meaning of Shama? When you hear the gospel, you have to obey. Alam mo, itong aking anak na ito, hindi ka kasi nakikinig, kaya yan ang napala mo. Nakita niyo yung meaning na hindi siya nakikinig? Ibig sabihin, kapag nakinig, kapag narinig niya, gawin niya. You heard the gospel. Narinig mo. Kumilos ka. Gawin mo. Shama. Pero binanggit dito, Shama, Shama. Diligently obey. That is the pattern na sinasabi ko sa inyo. Simula na ikaw ay magkaroon ng pagkakataon, na ikaw ay magkaroon ng pagkakataon na magsisi because of your faith, mabautismuhan, you will be added continuously, steadfastly in apostles' doctrine, fellowship, prayer, Lord's Supper, the pattern. Ulitin ko, hindi ko tinuturo na kapag sinunod mo ay makapagbibigay ng kaligtasan. It is the basis of your obedience. Pagkat sinabi sa Zechariah 6, ang sabi ganon, it is a condition. Mayroong English word na if, conditional. Kung igaganap mo na sumunod sa ipinagagawa, imperatives, ipinagagawa ng gospel, marirealize mo, the pattern will be a blessing to you. Yan ay challenge ko. It is a thanksgiving to the members of TNC, a challenge to the parents na hinihila mo ang iyong anak, and challenge to the young people, laki sa Sunday school. At ngayon, matured na. Pwede na magkaroon ng boyfriend. Pwede na magkaroon ng girlfriend. Pero hindi pa kumikilos. But I challenge you, without imperatives, without obedience to the imperatives of the gospel, hindi mo marirealize na sa loob ka ng iglesia. And the church, parang movie uli, may twist. And the church, the identity of the church was revealed in Revelation chapter 21. And John saw from heaven to earth, bumaba sa lupa, ang tawag doon sa talatang yon, the New Jerusalem. And the New Jerusalem is no other than the bride of Christ, na inihahanda niyang pakasalan. And there will be marriage feast of the Lamb. Pagdating ng panahon ng mga bagay na yan na maririnig natin, na kung tayo ay kabilang sa isang iglesia at nagkaroon tayo ng tagumpay sa mga bagay na ating ina-agonize na pananampalataya, makikita natin, we will be part of the New Jerusalem. Paano mo masasabi na ikaw ay magiging kabilang dito? Pakinggan mo maigi ang gospel. Unawain mo maigi ang imperatives. Unawain mo rin maigi na ikaw ay magkakaroon ng spiritual gift na ibibigay sa iyo ng banal na espiritu at gagamitin ka sa iglesia mismo para ang iglesia ay lumaki upang ang nanalabi na mga tupa sa kapaligiran ng TNC
dito sa lugar ng Valenzuela ay ma-include at tawagin sa pamamagitan ng gospel. Let us pray. Dalangin namin, Panginoon, at muli kami nagpapasalamat sa mga bagay na naihayag sa amin. The importance of being obedient, the importance of being included and being added to your universal, spiritual, mystical body of Christ, which is the church, and the New Jerusalem. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay maging challenge at magkaroon ng tunay na conviction at paggawa ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at magkaroon at pagtawag na kami ay maging kabilang sa mga bagay na ito. At maalaman at makita rin namin na kami ay magagamit sa iglesia ng TNC. Dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.